Hello everyone, I'm Joseph Kiko Abiliera, and today I will be presenting my S&T material for the Communication of Scientific and Technical Information course. So for this presentation, I have chosen to focus on cybersecurity and digital privacy awareness among college students. So this S&T material is designed primarily for college students who are frequent users of technology. So as a college instructor at a private institution, I have first-hand experience observing how students integrate digital tools into their academic, social, and professional lives. However, this constant engagement with technology also exposes them to cybersecurity risk and privacy challenges. So this makes it crucial to enhance their awareness and understanding of this pressing issue. So after conducting pilot testing and an expert review, I am excited to share my final S&T material. So it is a series of short-form videos designed for TikTok and Facebook Reels aimed at raising awareness among college students about phishing and data mining, as well as providing strategies to protect against this threat. So the final output include 4 short-form educational videos, each addressing a specific aspect of phishing and data mining while offering actionable protection tips. So short-form videos are an ideal medium for communicating cybersecurity awareness to tertiary students. So these platforms popular among young audiences, so deliver visually engaging, concise, and informative content that aligns with students' fast-paced media consumption habits. So this format simplifies complex cybersecurity topics, making them more relatable and accessible. Alam mo ba na merong cyber attack na nagaganap kada 39 segundo? Ibig sabihin, higit 2,000 kaso ang natatala araw-araw. Ano nga ba ang phishing? Ito ay isang uri ng cyber attack kung saan sinusubukan ng mga scammer na makuha ang inyong personal na impormasyon tulad ng password o bank details gamit ang peking emails o websites. Maraming klase ng phishing. Una, email phishing. Karaniwang nagmumukhang legit na email mula sa mga bangko o social media pero scam ito. Pangalawa, smishing o SMS phishing. Dito, makakatanggap ka ng text na may kasamang link at sasabing i-click mo para manalo ka ng premyo. Pero ingat, scam din ito. Pangatlo, spear phishing. Ito naman ay mas personal. Ang attacker ay parang kilala ka at hihingin ang iyong impormasyon gamit ang pangalan mo mismo. Ang phishing ay pinakakilalang paraan ng cyber attack sa buong mundo. Milyon-milyong tao ang nabibiktima nito taon-taon, kasama na ang mga estudyante tulad natin. Kaya tandaan, huwag agad-agad mag-click ng mga link, lalo na kung hindi mo kilala ang nagpadala. I-check muna ang source bago magtiwala. Classmates, maging mapanuri at maging cyber safe. Classmates, narito ang ilang simpleng tips para maprotektahan ang inyong sarili online at sa banta ng phishing. Una, huwag basta mag-click ng mga link sa email o text, lalo na kung hindi ka sigurado sa sender. Kahit mukhang galing sa bangko o school, i-check muna. Pangalawa, gumamit ng malalakas at unique na passwords para sa bawat account mo. Ang simpleng password ay madaling mahulaan, kaya mas mabuti kung mahaba at may halong letra, numero at special characters. Pangatlo, i-on ang two-factor authentication o 2FA. Makakatulong ito para masigurado na ikaw lang ang makakapasok sa account mo kahit makuha pang password mo. At panghuli, pag-isipan bago mag-share ng personal na impormasyon online. Huwag basta-basta magbigay ng details tulad ng address, birthday, o bank info sa kahit sinong hindi mo kilala. Classmates, huwag nating hayaan na mahulog tayo sa bitag ng phishing. Mag-ingat, maging alerto, at maging responsable online. Maging cyber safe. Classmates, napapansin mo ba na kung ano ang sinearch mo sa Google, lalabas ito sa Facebook newsfeed mo agad-agad? May kababalaghan ba? Kung minsan, kahit na wala tayong sinasabi tungkol sa isang produkto o serbisyo, bigla na lang itong lumalabas sa ating social media feeds. May kinalaman ito sa data privacy, tracking, at cybersecurity. Alam niyo ba kung ano ang data mining? Ito ay proseso ng pagkolekta at pagsusuri ng malalaking impormasyon mula sa mga online activities natin tulad ng mga sinesearch, binibisita at binibili natin online. Ginagamit ng mga kumpanya ang data mining para malaman ang ating preferences at ugali bilang users. Pero dahil sa dami ng datos na kinokolekta, mas nagiging vulnerable tayo sa privacy risk at cyber threats. Pero ingat, ang data mining ay may kaakibat na banta, gaya ng invasion of privacy, nawawala ang kontrol natin sa personal na impormasyon, identity theft,
Kapag nakuha ng hackers ang datos natin, pwede itong gamitin para lokohin tayo o magkunwaring bilang tayo. Unauthorized tracking, sinusubaybayan ang lokasyon at kilos natin kahit hindi tayo aware. Protektahan ang inyong data para sa mas ligtas na online experience. Maging cyber safe. Classmates, Classmates, narito ang ilang tips para maprotektahan ang inyong sarili mula sa banta ng data mining. Una, i-check ang privacy settings sa bawat social media at apps na ginagamit mo. Siguraduhin nakaset sa private ang iyong profile at limitahan ang impormasyon na inyong binabahagi. Pangalawa, huwag basta-basta magbigay ng personal na impormasyon, lalo na sa mga website na hindi mo kilala. Piliin lamang ang mga importanteng impormasyon na kailangan para sa iyong account. Pangatlo, iwasan ang mga peking surveys at quizzes na humihingi ng personal na detalye. Madalas, ginagamit ito para mangolekta ng data tungkol sa iyo nang hindi mo namamalaya. Pang-apat, gumamit ng malalakas na password at i-on ang two-factor authentication sa bawat account. Mas protektado ka sa mga cyber attack kapag may extra layer ng security. Panghuli, gumamit ng VPN o virtual private network, lalo na kung gumagamit ka ng public school Wi-Fi. Siguraduhin mapagkakatiwala ang VPN lamang ang pipiliin dahil hindi lahat ng VPN ay ligtas. Ang VPN ay makakatulong upang maitago ang iyong lokasyon at browsing activities mula sa mga nagmamasid. Classmates, maging responsable at alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang iyong data. Tandaan, nasa kamay mo ang kaligtasan ng iyong impormasyon online. Maging cyber safe.